Hi guys, ako si Kero and I'm also known as Kero sa YouTube. Pag-uusapan natin kung ano yung mangyayari once you take testosterone sa mismong oras ng pag-take mo after 1 hour, after ilang days, and after many weeks, and after 1 month. Kasama na dyan yung good and bad possible side effects. Again, what are the most common and uncommon things a trans man feels after injecting testosterone for the first time in an instant, in a couple of days, in a couple of hours, and within 1 month. So, meron akong script mahaba-haba, 8 pages to, just to make sure na hindi ako talay sa topic. And para hindi ko rin masayang yung oras niya. So, this video supposed to be is the longest sa lahat ng mga ginawa kong videos kasi iniisip ko na ilagay ito sa podcast. Sit back, get a snack, get a coffee, make yourself comfortable. Quick disclaimer lang guys, hindi ako medical professional, hindi ako nurse, doctor, whatever. Isa lamang po ako ang trans man na ginagawa na to on transition for so many years and I have been vlogging since 2019. Meron akong megit 500 videos sa YouTube. This time gusto ko na mas detailed, hindi na ako magpapatumpik pa, hindi na ako magpipigil magbigay ng information kasi dun sa YouTube is medyo kailangan sa kokonting salita is maibigay mo information na ng topic mo. So, welcome sa episode 1 ng pag-share ko ng best practices, tutorials, and tips and insights about transitioning as a transgender man here in the Philippines. And kasama na dyan yung chest binding, health, fitness, relationships, and many more. Basta sabihan nyo lang ako kung ano yung mga gusto nyo topics. If ever you're wondering, and this is the first time na makita mo ko, iniisip mo kung bakit dapat makinig sa akin. I've been doing this for so many years and may mga bagay na hindi na-share ng mga doctors kasi minsan nadidiscover lang natin kapag na-experience na natin. Ayun yung advantage na makikinig ka sa akin. Sabi naman ng mga comments is very good feedback naman through the years na marami naman sila natutunan sa akin and marami nang nakapag-start, bigyan ng encouragement, proper information para makapag-start. Ayun, masaya ako na madami, if not hundreds, tens of our trans brothers nakapag-start na and how many years on T na sila ngayon. Ayan, before we continue further, meron tayong video sa YouTube which is 3 months on T. Ano ba expected na pwedeng mangyari within 3 months? Lalagay ko sa link or description ng video or podcast na to. So, sa video natin may 4 na parts. Part 1 is physical effects after taking T, yung mismo immediately after taking T, and then after a few days and after 1 month. Part 2 naman natin, physical effects, emotional effects, and mental effects on after taking the testosterone, after first days, and after 1 month. Yung part 3 natin and part 4, some unusual or less commonly discussed side effects of testosterone therapy. At susubukan nating sagutin itong 43 questions na to. So kung meron di tayo na-discuss sa 43 questions na to, gagawin natin sa next episode or kung marami na kayong questions para sa next episode, is uunahin natin yung mga questions nyo. So paano ba mag-send ng question? Itong email ko, send nyo lang dito. Email nyo lang ako, like, Kuya Ro, ano ba tong ganito, ganyan. Kung gusto nyo ma-shoutout kayo, let me know. Kung hindi naka-indicate doon na gusto nyo magpa-shoutout, automatically, i-anonymous ko yun para to protect your privacy. Okay, part 1. Doon muna tayo sa physical effects after immediately taking the testosterone, after a couple of hours, after a few days, and after a month. If you just got your first shot or first take of testosterone, congratulations. Welcome to the club. So, I know the feeling. I know the excitement, yung takot, yung anxiety. Pero nangingibaba pa rin noon para sa akin yung excited ako para sa makikita kong effects. So, congratulations ulit. Para sa mga nagbabalak naman, congrats pa rin kasi nandito ka sa tamang video na siksik-liglig na information na kailangan mo bago ka mag-start mag-take ng testosterone. So, kailangan muna nating establish na lahat ng babanggitin ko is hindi mangyayari sa lahat ng tao na mag-take ng testosterone. One reason is merong iba't ibang klase ng testosterone. May iba't ibang brand at may iba't ibang frequency. Ang ibig sabihin ng frequency is kada kailan magturok or kada kailan i-take. So that's among other things. Also, sabi ko nga sa kabilang video, lahat naman ng tao may testosterone sa katawan. Nagkakatalo lang sa levels. Kung gaano karami, kung gaano kakonti, and mas marami talagang testosterone kadalasan ang mga cisgender male, which is usually sila yung mga pinanganak na may penis or may reproductive part na ng lalaki. Bakit nga ba natin kailangan malaman to? It's because to manage our expectations sa pagtatake ng testosterone. At hindi tayo nagugulat sa mga effects na ina-assume natin na magkakaroon tayo o hindi tayo magkakaroon. So finally, last explanation ko is kahit lahat ng kalahi natin, mag-start tayo ng testosterone. Sabay-sabay tayo mag-i-start with same dosage, same brand, same frequency, magkakaiba pa rin yung effects na lalabas. Or kung may mga kamukha man is hindi
sabay-sabay na lalabas in a sense na hindi lahat tayo magkakaroon ng effect in 1 month o hindi lahat tayo mawawalan ng menstruation after couple of weeks kung mawawalan man. So, malalaman nyo lahat yan. Explain ko further yan lahat dito sa video na to or sa podcast na to. And kung iniisip nyo kung ano nga ba yung pinaka-best, pinaka-maganda, pinaka-effective na tea, nagawa na natin ng video yan. And pinaghandaan ko talaga yung video na yon. As in, well-researched yung video na yon. Lalagay ko sa show notes or sa description nitong video or podcast na to. Okay? Ayan, so makikita nyo sa screen, if ever nasa video kayo, yung table of effects, physical effects within the first seconds, days, and month of taking testosterone. But this is just screenshot lang kasi explore pa natin mamaya yung emotional and mental effects. So, unahin natin yung physical. So, kung nakikita nyo yung table, nahahati ito sa time frame o kailan darating yung effect. And ano yung common experiences sa next row and uncommon experiences sa next naman. So, first, immediate hours. As in, pag-inject mo and then a couple of minutes or hours. Napaka-common nung injection site pain or mild flu-like symptoms. So, ano ibig sabihin? Common yung may pain. Yung ibang tao, nagkakaroon sila ng parang nilalagnat sila or nilalagnat talaga. So, ang advice naman ng mga doctors natin is inom lang tayo ng paracetamol or ibuprofen or painkiller para maka-help. So, yung pinaka-uncommon naman, ito madalang lang talaga, is severe injection site reaction. So, nagkakaroon ng irritation dun sa injection spot. Sa lahat ng nakakilala ko, since 2019, wala pa akong kilalang nagkaroon ng malalang reaction dun sa injection spot. So, first couple of days, medyo nag-i-increase na yung pagpapawis. Ako personally, naranasan ko to. Dati kasi malalamigin ako, yung madali ako namigin, gano'n. Tapos na nag-take ako, sabi ko nga katsabi, parang naging tumibay ako sa lamig. Tapos meron ding oily skin and acne. Ito, again, common. And common din guys yung pag-increase ng libido, which is nagiging mas mael. Or kung hindi ka mael dati is, alam mo na, doon na pupunta na sa nagiging mael ka. Kabilang side naman, very uncommon, which is breast tissue changes. May something nangyayari sa iyong breast tissue, which is ang ginagawa ng ibang doctors, no? Although hindi ko lang alam kung uncommon or hindi lang or madalang lang ako makarinig. Sa lab test nila or do sa mga sa test na pinapagawa sa kanila is merong test sa chest. So for first week to 1 month naman, common naman is early bottom growth sensation. Ibig sabihin, nagiging sensitive na ang ating clit or yung sinasabi nila na tinutubuan ng putotoy. Which is, hindi naman talaga tumutubo, kundi siya ay lumalaki lang. Naalala ko si Daddy A, nagtanong siya sa akin. Sabi niya kung gaano nakalaki. Sabi ko sa kanya, hindi ko po kasi sinukat. Sabi ko, sabi niya, kung meron bang ganito, ito real story. Sinukat ko siya, nahirapan ako sukatin siya kasi hindi siya yung nasa maximum na laki niya. Pero medyo malaki kasi hinliliit ko eh. I don't know about you guys, pero sa tingin ko medyo malaki itong hinliliit or itong daliri ko. Flex yan, boy. Yes, aabot siya. And mas lalaki pa siya kung siya ay matigas. Kung ako ay na-arouse. Tapos meron din akong kilala or at least may nakwento sa akin na nakakapag-penetrate na. Ganun. And nag-search din ako sa ibang bansa. Which is, yes, it's possible. Tapos, meron din mga tao na nagpa-pump para maging double or triple the size para makapag-penetrate. I don't know if news to sa inyo, pero sinasabi ko lang sa inyo yung insights ko. And then, nagkakaroon din yung iba or madalas na mood changes kasi nag-a-adapt or bago sa katawan yung mataas na level ng testosterone. Which is, hindi naman siya sanay talaga na ganun kataas. Quick segue lang is, ang goal naman talaga ng testosterone therapy is magkaroon ng normal male levels. So, hindi natin dapat taasan yung normal. Doon lang tayo sa normal. So, meron din pagbabago sa body odor. Kanina tinanong ko si Chabeb, sabi ko, kung ano ba yung napansin mo ng kung meron bang body odor changes agad, within the first days and months. Sabi niya, meron daw pagbabago talaga. Which, sa ako personally, kasi ako may history ako basta super aware ako na natatakot ako na baka mabahuan sa akin yung mga tao. Meron akong face na ganun. Kaya naging aware ako na, may pagbabago nga sa body odor ko and also down there. So, ayun. Hindi ako magkukwento ng super dami muna kasi focus muna tayo sa first month. Pero as magkaroon tayo na episode 2 or episode 3 kung gusto nyo ano pa yung mga ikwento ko sa inyo, i-comment nyo lang or email nyo lang sa akin. So, doon naman tayo lastly sa very uncommon. Very uncommon sa first hours, days, or first month is fat redistribution. Nangyayari siya, possible, pero mas common kasi is after couple of months, dun mo siya kasi mapapansin. Dun mapapansin ng ibang tao na nakakita sa'yo yung fat redistribution or basically yung nagiging hugis lalaki ka na. In a sense, lumilipat yung ibang taba sa ibang position para maging mas masculine yung itsura mo. Tapos, scalp hair loss. Uncommon din yan.
So, hindi lahat ng tao is, sabi ko nga, lahat ng effects hindi lahat is mangyayari o hindi mangyayari sa isang tao or sa lahat ng tao, kahit sino. Possible na magkaroon ng scalp dito, hair loss. Again, depende pa rin to sa maraming bagay. And mas maiintindihan nyo pa to as we go along. Dito sa 8 pages na natin is, nasa page 3 na tayo. So, congrats. Page 4 na tayo. May pagbabago sa menstrual cycle, which expand ko lang to. Ang testosterone, marami kasi nagtatanong guys, pero bakit nag-take ako, ilang months na ako, hindi pa rin ako nawawalan ng period, ng Shark Week. Which ang sinasabi ko sa kanila is, dahil ang testosterone po talaga is hindi naman po siya gamot or pampatigil ng mens. I mean, maraming research na pero hindi pa talaga well-research itong pagtatake ng testosterone. Maybe pagkatapos ng 1 year, 2 year, couple of years, 5 years. Ang pinaka dapat yung tandaan, hindi siya pampatanggal ng mens. Ang nangyayari lang sa mga nakakausap ko and based sa mga doctors na mga natanungan ko, may mga tao na once na nag-take ng testosterone, may level ha. First shot, second shot, nawawala na sila ng mens. May mga tao pa rin na kahit ilang months na sila nagtitake, and kahit na normal dose na yung tinitake nila, normal male level ng testosterone, ang na-achieve nila is meron pa rin sila. Yung iba naman, meron pa rin, pero humina lang. And then, other people naman, as in walang pagbabago. Ganun. That is why, super mahalaga na meron tayong partner na doktor na mag-guide sa atin, mag-monitor sa atin, and sila kasi, pinaka-guide sila. So, kahit na meron tayong mga information na nanggagaling sa mga kabro, iba pa rin talaga yung guidance nila. So, masagway ko lang mabilis, if ever you need a doctor, email nyo lang ako, kontakin nyo ako at Euphoria Supply. Meron akong promo na lahat ng mga nagiging clients ko, and limited lang guys, kung super dami nyo na nagpapahanap ng doctor, i-schedule natin yan. So hindi ko alam kung hanggang kailan to, hopefully kayanin ko na lahat ng magiging bagong clients ko or existing clients ko sa Euphoria Supply is matulungan ko mahanapan ng doktor. So nasaan ka man sa Pilipinas, kaya yan kasi may online consultation naman. And finally, sa physical effects, after the first month and onwards, uncommon effect ay nagkakaroon ng intense sweating. So yung malalang pagpapawis, uncommon to. But it happens for some people. And also, hematocrit rises. May explain ko to mamaya, guys. So mamaya mababanggit ko ulit ito, so stay tuned kung ano yung ibig sabihin ng hematocrit na yan. Idagdag ko lang sa first shot mo in a couple of minutes, in up to a couple of hours. Common din yung may mararamdaman kang tenderness or pain or swelling. Kasi yung testosterone is oil-based o yung testosterone itself, pwede niyang ma-irritate yung tissues, yung muscle. At usually, yung pain dapat mawawala na siya in 1 or 2 days or possible 3 days. Marami akong nakakausap na masakit daw, hindi mailakad, which is naranasan ko din yon. Other people naman nagkakaroon ng, yun nga, yung parang nilalagnat, masakit ulo, nahihilo, na susuka. Take over-the-counter meds, pwede naman para makatulong. Habang nasasanay yung katawan natin sa testosterone shots or pellets or gels, dapat mabala naman itong mga to. Ayun, at nabanggit ko ba na maaari na magkaroon ng pagbabago sa voice mo? Marami ako nakakausap na. Pero may lagnat ba ako? Magkakasakit ba ako? Or ito na ba yung isa sa mga effects ng testosterone sa voice? Kasi yung iba para silang namamalat, yung iba naman parang may lagnat talaga, may colds, may flu, gano'n. Sinisipon, may something, may parang pagbabago na para kang magkakasakit o para kang may sakit. So, possible na is either effect ng testosterone or magkakasakit ka talaga or may sakit ka talaga. So, ina-advise ko na kung kaya mo magpa-check up ka, magpahinga ka, take a day of rest just to make sure na makapahinga yung katawan mo. If ever man na may sakit ka. Okay, dito na tayo sa part 2. Kung sa part 1, physical effects lang, dito meron ng emotional and mental effects. Okay, after mismong inject is feeling, actually before, sobrang kaba, anxious, and excited, halo-halo, mixed emotions. And kapag nakapag-inject na, meron sense of relief, hopeful sa mga mangyayaring effects. Uncommon effect naman, pagka-inject mo after couple of hours or minutes is mood swings, which is super uncommon. Wala pa ako narinig or nakakwentuhan, nakausap na pagka-inject niya pa lang nagkaroon ng mood swing. Ganun. First days naman is increased confidence. Ayan, napaka-common yan. Nangyari din talaga sa akin yan is iba talaga yung confidence ko na nadagdag. Kahit, alam mo yun, oras pa lang naman o araw pa lang naman. And nagkakaroon din ng frustration. Kasi, excited. Alam mo yun, gusto ko nang makuha yung mga effects na gusto ko, may mga ina-assume ako na effects na gusto ko mangyari before. So, this is very common din sa mga ibang nakausap ko sa mga brothers natin na Kuya Robert, parang ang tagal, ganito, ganyan. Or maybe it's the excitement talking.
Alam mo yun? Super excited lang talaga. Also, super uncommon effect is anxiety or depressive feelings. Bakit ba nangyayari to? It's because may binabago tayo sa levels ng ating hormones which may kinalaman sa ating moods and feelings. Again, di basta-basta to. Dapat may monitor sa yung doctor. Kung di mo narinig kanina is meron akong promo na tulungan kita makahanap ng doctor mo once na maging client kita sa Euphoria Supply. So, hindi ko alam hanggang kailan to. Kahit nasa ka pa sa Pilipinas and possible kahit nasa abroad ka pa. So, back to the topic. Within the first month, after injection, after a couple of days, yung unang buwan mo, super mag-i-improve yung mood mo, common it, and nakakapagbawas din siya ng anxiety for many people. Ako kasi, hindi naman ako masyadong anxiety, unless social anxiety, meron ako niyan. Noon pa man, hanggang ngayon naman. Pero super malaki na yung improvement. So, magiging better din yan. Napaka-common din na, like I said before, na dahil nagpa-fluctuate pa yung ating hormones, hindi ba nating levels, possible din na magkaroon ng emotional ups and downs. And one of the uncommon or rare effects, emotional numbness. Sinasabi dito na ito ay uncommon, pero ang dami ko naririnig, nababasa, nakakausap na parang hindi na sila ganoon ka-reactive, hindi na sila ganoon kumbaga nabawasan yung pagiging emotional. Some people report or say, dati iyakin ako, ngayon hindi na. And other people say naman na gustong-gusto kong umiyak, pero bakit parang wala, hindi ko mailabas, ganun, kahit gustuhin ko. Dito naman tayo sa mental. In some sense, this is emotional pa rin. So, the very instant that you may feel is increased alertness and energy. Boost of energy. Some doctors say then na pag nag-take ka ng testosterone and magkakaroon ka ng extra energy, makakatulong to, lalo na pag nag-workout ka, ganun. So, usually kada shot is meron kang dagdag energy, ganun, na magagamit mo talaga sa pag-workout, na makarami ka ng workout, ma-hit mo yung goal mo sa workout mo. And then, to counter this is uncommon side effect is nagkakaroon ng brain fog. The first couple of days, meron tayong increased mental clarity. Nagiging mas malinaw ang ating mind space. Also, nagiging better din yung ating focus and motivation. Sino ba namang hindi magkakaroon ng motivation nakapag-start ka na ng gustong-gusto mong gawin, di ba? So, I guess this makes sense. And ang kabaligtaran naman, uncommon or rare effect, difficulty concentrating. Di ba, hindi natin alam kung paano magiging effect siya. Wala talagang straight or standard na ito yung mangyayari sa'yo once you take testosterone. And within the first month, nababawasan daw ang stress. Which for me, stressful kasi noon nag-aaral ako. So, hindi ko masyado naramdaman. I don't know, comment below sa mga nakapag-take na. Ano ba nangyari sa inyo within the first month? Nabawasan ba ang stress o nadagdagan? And like uncommon side effect is persistent brain fog. So, brain fog, kabaligtaran pa rin ng mga focus, mental clarity. So, yun, magkakaiba talaga effect mo. So, bago ko bigay yung summary ng part 2 natin, guys, if ever nakakatulong or enjoy nyo so far yung ating vlog or podcast na to, nag-iwan kayo ng 5-star review. And hit a like, malaking tulong kasi yan, guys, sa akin. Mas na-motivate ako na gumawa pa ng mga ganitong content. Thank you kung na-like mo or mamaya mabigyan mo ng 5-star review to. Malaking bagay. Okay, summary muna tayo ng part 2 bago tayo pumunta sa part 3. So, sa physical, expect soreness sa injection site immediate. Maaaring magbago yung body odor and down there, maaaring magkaroon na ng tigyawat and maaaring mag-increase or decrease ang libido within the couple of days. Maaari na rin magkaroon ng voice changes and magkaroon na rin ng sensitivity or pagbabago sa bottom growth mo. Maaaring may magbago na rin sa monthly period mo. Sa emotional naman, we feel more hopeful and less anxious. Pero possible pa rin yung mood swings and frustration habang nag-a-adapt yung katawan natin. Sa mental health naman, energy, focus, and mental clarity often improve within the couple of weeks. Pero yung iba naman nakakaramdaman ng kabaligtaran. So again, ang mga pagbabago na to ay depende na sa maraming bagay tulad ng dosage, genetics, age, and overall health natin. So, makatawid, maaaring may mangyaring maganda at maaaring may mangyaring pangit. Pero ang importante sa lahat is may doctor na nakamonitor sa'yo and whatever happens. So sa part 3 naman tayo, the funny or weird effects from testosterone therapy. Gusto kong simulan to sa isang effect na hindi ko talaga expected na mangyayari sa akin. Ewan ko kung kayo rin sa mga nakapag-start na is dumami yung poops ko. As in, dumami talaga siya at mas tumaba. Sana all tumataba at humahaba. Tapos araw-araw talaga ako nagpo-poops. So hindi ko lang alam kung may kinalaman siya sa tea. Ewan ko, comment nyo naman dyan, guys, kung kayo rin ganun. Another one, unexpected effect. Magbabago ang amoy mo. Through the years, ang experience ko, nagbabago-bago yung amoy ko. So, kung lang napapansin na ibang tao, may mga buwan na, para sa akin, mabaho ako. May mga buwan na para sa akin, maganda yung body odor ko. And may mga buwan na, malakas talaga yung amoy ko.
May mga buwan na sakto lang, may mga buwan na you get the point. So syempre pinaka-importante na ayusin natin yung hygiene natin para hindi naman tayo mapunta sa dark side. Dark side of body odor. Okay, naalala ko lang bigla, no? So if you're washing down there with soap, this is your sign na tigilan na. Tigilan mo ng paggamit ng soap dyan sa ilalim. Huwag mo ipasok yung soap mo, huwag mo ipasok yung daliri mo, huwag ka magpasok ng soap bula dyan sa loob. So, ang gagawin lang natin, kung sasabunin man natin, sa labas lang. And then, kung hugasan natin loob, water lang. Water lang, okay. Water lang. Magsisisi ka kapag inugali mo na sabunin niya loob. Hindi ko na-explain kung bakit. You can do your own research about washing your down there. Okay, nasa kalagitnaan na tayo. Nasa congrats. Nasa gitna ka na. And papaalala ko lang na save mo na to. I-like mo para hindi mo wala. Follow mo, subscribe para hindi mo wala tong podcast ko or vlog ko na to. Kasi mahirapan kayo hanapin. Back to topic. Uncommon or weird side effects or effects of testosterone. Alam mo yung biglaan ka na lang magugutom or biglaan ka na lang mag-crave. I'm sure alam niyo yung feeling. Pero expect nyo, depende pa rin. Pero sa akin kasi, within my, siguro first year or sabihin natin first couple of months, ikaw na yung mananawa. Ang kwento nga ng kaibigan ko si Zay, siya na yung nasusuka para sa akin. Maya-maya lang ako gutom, which is tumaba talaga ako nun. Second year, third year, fourth year. Mas mataba ako noon kaysa ngayon. Which is very common din. 90% ng mga nakakausap ko is hirap talaga mag-maintain ng weight. Which is very, very important. Kasi pag dumadagdag ang weight natin, dumadagdag din yung complication and risks natin sa mga sakit. Like high blood, high cholesterol, danas ko yan. Hindi ko namang sinasabing huwag kang kumain, is make sure lang na may mga healthy alternatives ka na pwede mo kain. Iwasan natin yung mga junk foods. Hindi mo naman mabibigla lahat ng to. I'm saying, sumaba ng magandang katawan, masculine body. When you eat clean, when you eat healthy, makukuha mo yung gusto mong itsura ng katawan. And meron din kasing bad effect yan sa pagtutake mo ng testosterone. Some of the effects is muscle twitches or spasms. Nagkaroon ako nito pero bilang ko lang sa daliri ko. And then, voice cracking and vocal changes. Yan, alam mo, nagbibinata ka kasi, which is very, very common. Kasi pag on testosterone ka, at ini-aim mo yung normal male level ng testosterone, kakapal yung vocal cords mo. May pagbabago dyan na magaganap. The signs is may parang lalagnatin ka or malat. May something sa lalamunan mo. Also, random sweating. Also, there are times na you are feeling weird or off or restless. Dapat di naman ito magtatagal. So, just take note. Yun. Take note. Actually, marami akong tips sa inyo, guys. No? So, habang may naaalala ko, sasabihin ko na sa inyo. One of my tips, kapag nag-start ka ng testosterone, meron kang notebook or journal or sa notes mo, lahat ng nangyayari sa iyong kakaiba. Lahat ng kakaiba. Like, tumakaw ako, naging mas irritable ako, parang buong araw akong malungkot. Lahat talaga. Makakatulong sa yan. After all, yan pa rin naman yung i-report mo sa doctor mo para ma-advisean ka niya kung ano yung magandang gawin. Ayun, medyo nakakabigla rin or weird in a sense na nalaki yung clit mo. May pagbabago dyan. So, napaka-sensitive para kang bagong tuli na pag natatouch yung underwear mo or shorts mo or pants mo sa kanya is super sensitive siya. Masakit in a sense. So, ang ginawa ko lang naman, hindi ako masyadong nagsusuot ng mga masisikip na undergarments. Kahirapan lang. Pero magiging okay din naman yan. In a couple of months, hindi na yan sensitive siya. Sa mga gumagawa and other people naman nagkakaroon ng strange dreams. Hindi ko alam kung magiging nightmares ba. Normal sa akin yung managinip na parang movie, lucid dreams, and also hair growth in unexpected places. Sabi ko nga, nagulat ako one time. Noon, nagulat ako mayroong buhok dito sa, tawag dito, balikat. In other places, maaari ka rin magkaroon ng body hair. Ayun, nakarating ka na sa part 4. Comment mo naman yung favorite color mo para malaman ko. Nakarating ka dito sa part 4. Nag-research ako ng malala dito, no? Inedit ko pa ng malala, no? Kaya ayun, paki-like naman po. Or give 5 stars kung nakikinig ka sa podcast. And yes, nakakonsensya talaga ako. Okay, moving on. Part 4, unusual pa rin or less commonly discussed effect of testosterone. So, hindi siya masyadong dinidiscuss or at least hindi ko siya masyadong naririnig. Number 1 is, nabanggit ko na kanina to ng part 1, erythrocytosis. This simply means na tumataas yung erythrocytes natin or red blood cells. Dahil testosterone can thicken the blood. So, nag-i-increase ng risk ng clots, stroke, or even heart attack kung hindi ka na monitor ng doctor. Kung hindi mo na monitor yung mga lab test mo, yung mga
levels mo. Some people nagdo-donate ng blood, and then meron din akong narinig na in-advise siya na mag-donate ng blood para makatulong. Unusual side effect din is nagkakaroon ng allergy sa testosterone. Nakakaroon ng skin rash, pangangate, hives, swelling of face, lips, tongue, or throat. Pero super rare nun. Again, wala akong kilalang ganito na nangyari. From hundreds, if not thousands, na mga clients ko at sa mga nakakausap ko online. Kahit sa mga sa mga ibang bansa, wala pa akong narinig. Maybe meron pero wala akong narinig o kilala na nakapagkwento sa akin na nagkaroon sila ng allergy or hypersensitivity reaction. And then, another one is pulmonary embolism. Seryosong banta sa kalusugan. Pwede may kamatay. Pero again, super rare. So ano ba to? Yung oil ng testosterone or yung testosterone, mapupunta siya sa baga mo. Para maiwasan to, again, dapat alam mo yung ginagawa mo kung mag-inject ka, kailangan 1 inch yung needle, nakabaon lahat, and make sure sa laman siya may inject, hindi sa dugo, hindi sa ugat. Pag sa ugat kasi yan na-inject, magta-travel yan, pupunta, dadaan sa baga. At doon ka na maaaring wag naman sana. So, malalaman mo na nagkaroon ka ng oil na na-inject. Ito, pag na-experience mo to, malalaman mo na maaaring nakapag-inject ka ng some amount of testosterone sa katawan mo. Mauubo ka. Immediately to pag-inject mo, naubo ka, chest pain, nahilo ka, medyo na meron kang shortness of breath, nahirapan kang huminga. Hoy, alam mo ba? Last page na. Thank you, nagstay ka ng ganito katagal. That's why sinasabi ko na sa podcast ko to ilalagay talaga kasi para mapakinggan nyo kahit anong may ginagawa kayo. Within a month, maaaring magkaroon ka ng pagbabago sa iyong vision. Nagba-blur, medyo masakit yung mata mo, may kakaiba kang nararamdaman sa mata mo. Next one is neurological symptoms. Headache, dizziness, tremor, nanginginig. Also, cardiovascular agents. Ano ba to? Alam mo, some studies, sinasabi nila na increased level of testosterone may lead to heart attack, cardiac arrest, hypertension, and stroke. Also, emotional and behavioral changes. Pero hindi ka magbabago, ikaw pa rin naman yun. Some people nagkakaroon ng rapid mood swings, nervousness, anxiety, paranoia, depression, or even suicidal thoughts. Although this is very, very rare, and again, wala akong kilala pa na nangyari sa kanila. And also, breast-related symptoms. Breast pain, ganyan, may something sa chest. And isa sa mga very rare din is liver effects. And again, kahit paulit-ulit ako, this highlights the importance of meron tayong doctor. So, yung doctor natin hindi kailangan mahal. Maraming doctors na mahal, pero marami ding doctors na mura. In a sense na, yung iba, 4,500, 4,000 kada session. And then yung iba naman, meron pa nga 600 eh. Pero napaka-rare. Meron akong mga alam na 800 to 1,000 per session lang. Although, super duper duper laging punuan. That's why lagi ko sinasabi na priority natin yung may supply na. I think this is the third time na sasabihin ko to na may promo ako na lahat ng maging clients ko sa Euphoria Supply is tulungan ko kayong makahanap ng doctor. Okay? So, email nyo lang ako or comment kung nasa video kayo ngayon para mabalikan ko kayo. So, kahit na marami kayong narinig sa akin na nakakatakot ngayon, mostly nangyayari lang talaga to kung walang doctor, walang nagmo-monitor. Kung nag-inject ka lang na nag-inject, hindi mo alam kung nasa tama pa ba yung ine-inject mo or nasa kulang. Kasi lahat ng kulang, lahat ng sobra, masama. So, the keyword is early detection and matreat siya agad habang di pa siya lumalala. So, may kilala na ba ako namatay dahil sa complications? Wala pa naman at ayokong magkaroon ng kakilala na namatay dahil sa complications or naging pasaway, gano'n. Hindi naman kailangan maging mahal ang pagta-transition. Connect lang kayo sa akin so that I can guide you. Hindi nyo kailangan ng 10,000, 20,000, 30,000, millions para makapag-start. Nakapag-start nga ako na nag-aaral ako. Kasi I have the proper information. Ayun lang naman yung bakit ko ginagawa to is ma-share sa inyo yung tama at safe na information. Kasi alam ko kung gaano kahirap yung kulang sa information, gaano yung kaba, gaano yung pag-aalala, yung anxiety na marami kang hindi alam. Ganun ako dati. And hindi ako tumitigil sa pagre-research kasi lagi naman nag-i-improve ang science. Laging merong bago, merong mga practices na hindi mo na dapat gawin at may mga bagong dapat gawin na practices or techniques or para gawin ang medical transition. Sa next podcast episode natin guys, sabihin nyo sa akin kung ano yung mga gusto nyong i-expand ko pa or may mga katanungan nyo para makwento ko naman or ma-research ko and matanong ko rin sa mga kabro natin and sa doctors para naman mabanggit ko dito sa next episode ng podcast natin. Again, send nyo sa akin euphoriasupply@gmail.com. Kung nakikita nyo sa Facebook tong video na to, comment nyo dito. Let me know kung gusto nyo ma-shoutout. If not, lalagay ko dyan anonymous. For more videos, ilalagay ko sa description box and I'll try my best kung paano ko may lalagay sa podcast, something sa description or tinatawag nilang show notes. Pero kung di nyo ma-access yung mga yon, punta lang kayo sa Facebook. Search nyo Roraza. So, nandun naman yung picture ko. Euphoria Supply sa Facebook dyan. And then, 2,500 followers siya sa ngayon para malaman nyo lang na yun yung legit na ako. Kung nakikita nyo to sa YouTube, sa description, dyan ko lalagay lahat-lahat ng maaaring mga nabanggit ko na link at maaaring mas makatulong pa sa inyong pagre-research. Again, this is Sikero. Yun lang muna sa ngayon. Kita-kita tayo sa next episode ng podcast na to.